Amen. God bless you po, beloved Brother Louie. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, tayo po'y manalangin. Praise God. Hallelujah. Dakilit pa pagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa iyong pangalan. Aming pinakamahal, Pangsus. Pinakamahal na pano kayo pinagpupuri. Nagpapasalamat sa iyo, Diyos, sa maraming pagkakataon pinagkaloob sa bawat sa amin na pumapakinggan ang iyong banal na salita. Ang dalangin po namin ng Diyos magsilbi ng pagkain ng aming mga kaluluwa, maging sa aming mga webcast viewers, Panginoon, ipaunawa mo sa kanila ang ibang salita, Panginoon, hallelujah. At ibaling ko at patnubayan mo ko sapagkat kung sa akin ay wala akong magawa. At sa makapangyarihang pangalan namin sinasaway lahat ng demonyo at langat at pag-aalilangan. Cast out in the mighty of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Dakilang Diyos. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, kadakilaan, tao sa pusong pagkasalamat, ay nauko lamang sa ating dakilang Diyos na buhay sa ating po pinakamamahal na Panginoon Kristo. At ako po ay mabatin sa magandang hapon, nagbibigay doble paggalang sa ating minamahal, ginagang na Pastor Evangelista Willie Estrada Almeda, the entire prophet of God. At magandang hapon po sa ating po mga beloved children, children-in-law, grandchildren, and great-grandchildren. Sa lahat po ng ating po mga webcast viewers, magandang hapon sa ating lahat. Purihin ang ating dakilang Diyos, ang ating pong paksain ngayon, minamahal ko ay katapatan. Alam mo, minamahal, malapit ang bumalik ang ating dakilang Diyos at inaasa na ang pinakamamahal na Panginoon na ang bawat isa ay manatili kung saan sila tinawag ng ating dakilang Diyos. Maging tapat ka sa ating dakilang Diyos sapagkat una, tigit sa lahat, minamahal, ikaw ay aani ng biyaya mula sa ating mahal na Panginoon. Magiging karapat-dapat ka na lumakad sa gintong kalsada at mamuhay ng buhay na walang gan. So minamahal, katapatan, minamahal. Gusto ba na magkaroon ng kaibigan na hindi tapat? Siyempre hindi. Gusto ba na magkaroon ka ng kapitbahay na ikaw lang inaasahan? Siyempre hindi. Kaya maging Kristiyano ka upang ang maging partner mo sa buhay ay ang ating dakilang Diyos. Ito yung hinanap na ating pinakamahal po, minamahal ko. Ang tapat naman ang palataya. Yun po minamahal ko. Kaya basahin po natin yung versikulo minamahal ko, awit 41, versikulo 12. Praise God. Sa mga awit, 41 talatay 12, ganito po ang pagkasulat. At tungkol sa akin, iyong alalayan ako sa aking pagtatapat. At inilalagay mo ako sa harap ng iyong mukha magpakailanman. Amen. Yun ang sinabi ni Haring David, minamahal ko. So bakit na po natin minamahal? Inalaya sila ng ating dakilang Diyos sa harapan ng ating pinakamahal. Paano ibig sabihin? Lahat ng panalangin ni David, lahat ng kanyang balaking mabuti para sa kaharian, minamahal ko, ipinagkaloob sa kanya ng ating dakilang Diyos. Nang dahil sa kanyang katapatan. So sa ating minamahal ko, it is wise na tayo maging matapat sa ating dakilang Diyos. Hindi natin ito ginagawa dahil natatakot tayo. Ginagawa natin ang katapatan sapagkat tayo yung mga anak ng Diyos na siyang inaasahan ng ating amang nasa langit. So makita po natin, minamahal, sa ating po mga kababayan, makita po natin, minamahal. Maging sa mga nanunungkulan sa ating gobyerno, minamahal ko. Ang sabi ko doon sa umpukang akin nadaanan kanina, nilolo ko na kayo, payag pa rin kayo. Kala ko ba ang Filipino wise? Hindi po nila alam yun, minamahal ko. Hindi nila alam yung ibig ko sabihin, minamahal. Yung mga nangyayari, minamahal. Kung wise ang Pilipino, matagal na minamahal ko na nag-class. Ang mga tao, minamahal. Ngunit sabi nga po, natatakot sila, minamahal. May pambola sila, minamahal ko na isang kabambigas, kalahating kabambigas, minamahal. Yun ang bibigyan nila sa tao, minamahal ko, para hindi ka magreklamo. Ngunit sabi nga po, minamahal, walang katugunan ang panalangin ng makasalanan. So makita po natin, minamahal, walang katugunan. Kaya dapat maging tapat ka sa ating dakilang Diyos. Kung ikay nagkamali, humingi ka ng tawad agad. Hindi mo dapat paabutin pa ng takip-silim kung ginawa mo ito ng umaga. Ang Diyos kasi nagpapaalala through our Holy Spirit na nasa atin, minamahal. Hingi mo ganang tawad. Aminin mo ang iyong pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag mo ito patagalin na 3 linggo, minamahal ko siya na bagay, ang kasunod ng paalalahanan ka. So basahin pa natin, minamahal ko, Juan Kapitulo 9, versikulo 31, praise God. Dito po sa aklat ng Juan Kapitulo 9, ang versikulo po ay 31. Naalaman naming hindi pinakikinggan ng Diyos
ang mga makasalanan. Datapwat kung ang sino mang tao ay maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya ay pinakikinggan niya. Amen. Pinakikinggan at tinutugon ng Diyos ang panalangin ng isang taong tapat. Tandaan po natin yun, minamahal. Kaya nga po may mga Kristiyano, minamahal ko. Sa tagal-tagal ng panahon, minamahal, naroon yung kanilang pag-aanilangan. Naroon yung kanilang minamahal ko, yung may iba pa silang inaasahan, minamahal. Ayaw nilang maging matapat sa pagkakaroon ng kaputhandog, minamahal, sapagat hinihintay nila, may darating pa akong pera. Tandaan po natin, minamahal, alam ng ating dakilan Diyos na wala ka nang ibibigay pagkat ibinigay mo na sa lahat sa gawain. Ngunit tandaan po natin, nasubukan ni Abang Likod, minamahal ko, last money. Oo. Nanghiram nga ako, minamahal ko na 5 piso nung araw, minamahal. 5 piso. May pamasalang pauwi. Pero yung pera ko sa bulsa, minamahal, ibinigay ko lahat. Anong ginawa na malapang minamahal? Dahil sa katapatan, hindi ako pinabayaan ng ating dakilan Diyos. Yung kausap ko nga nung kahapon, minamahal, ilang beses ba ako nagpunta, minamahal ko, sa station natin sa Hong Kong? 10. May 2 pa, minamahal ko, na nag-tour lang kami. May bayad yun, nagbigay yung iba, minamahal. Dahil sa katapatan, minamahal. Dahil sa hindi mo inaalala yung para sa'yo. Sa pagkatandaan po natin, mga kapatid, may Diyos na nagmamahal na umaalala para sa ating kailangan. Yung po tandaan po natin, minamahal. Kaya nga po, isipin po natin, minamahal, na naging tapat ka sa ating dakilan Diyos, mas tapat ang Diyos sa'yo. Sapagkat sabi nga po, hindi ka tinawag ng ating pinakamamalang Panginoon sa gawain ito. Hindi sa napako sa krus ng Kalbaryo pagkatapos iwanan ka nang siya umakyat sa langit. Hindi, minamahal. Isinugo niya ang kasantong Espiritu upang magturo sa iyo yung mga bagay na hindi mo nalalaman. Yung po, minamahal. Kaya nga po, mapala ng isang Kristiyano, minamahal. Sapagkat may Diyos siyang nagmamahal. Isipin po natin yung minamahal. Kung nag-aanilangan ka pa, at umabot ka na 10 beses, isipin mo na ang Diyos talaga'y mahabagin. Hinihintay niya na mabuo ang iyong pananampalataya. Yun po, totoo, minamahal. Sapagkat sa tao, minamahal ko, 10 taong ka nagtatrabaho sa akin, hindi ko kita mapagkatiwalaan. Mas mainam pa, patalsikin na kita. Ngunit ang ating dakilan Diyos, sapagkat pinili ka niya noong una pa man, isang tsak na bagay, papatnubayan ka ng ating dakilan Diyos. So, minamahal, hindi pinakikinggan ng Diyos yung isang tao, minamahal ko na hindi tapat. Isipin po natin yung minamahal. At sabi pa, minamahal, kinakailangang maging tapat ang isang katiwala. Kasi pag hindi tapat ang katiwala mo, kunyari, may manggahan ka, ang pipitasin sa manggahan mo 100 kaing, baka 50 lang. Inaasahan ng iyong amo, minamahal ko, nakikita ang negosyo ng 1 billion a month, baka i-report niya 700 million lang. Ibig sabihin, may kita. Bakit hindi? Ngunit wala doon sa standard na hinihintay ng may-ari. Ganun din sa atin, minamahal. Pag inasahan ka ng ating dakilan Diyos, na gawin lahat ang para sa Kanya. Katulad sa atin sa mga manggagawa, minamahal. May manggagawa, minamahal ko, nakatapos sila ng pag-aaral, titulado, minamahal. Ngunit, mas pinili nila ang maglingkod sa ating dakilan Diyos. Bakit, minamahal? Sa labas, makakatapat ka, minamahal ko, ng mga taong madalaya. Ngunit sa ating dakilan Diyos, habang ikay nagtatapat, isang tsak na bagay, mas tapat ang Diyos sa iyo. Yung inaasahan mo na biyaya sa ating pinakamamalapan ng ibang kakaloob niya. Nakausap ko yung isang beloved children nung kahapon, minamahal. Bakit natin nagawa? Bakit tumayo ang chapel, minamahal? Dahil nung nakaraan, minamahal ko, naroon tayo sa pagkakaloob ng ating kaputhandog, minamahal ko, para sa mga krusada. Doon po na sentro yung ating kaisipan, minamahal. Tumigil ang krusada, minamahal ko. Sapagkat may pandemic daw, minamahal. So nagawa natin ito, minamahal ko. Ito yung plano pa rin ng ating dakilan Diyos, minamahal. Nang dahil sa katapatan ng kanyang mga anak, tumatayo ang gusali, minamahal ko. Sapagkat ang ating dakilan Diyos, hindi kanya pababayaan. Tandaan po natin yun, minamahal. Sabi nga po, nalulugod ang Diyos kung ikay mayroong sakripisyo.
sa kanyang banal na gawain. Ulitin ko yung nabanggit ko, ano kung mag-rapture bukas? Kung mamaya, at least, may ginawa ka sa harapan ng ating dakilang Diyos. At isang tsak na bagay, sabi nga, kung hindi ka matatanggap ng biyaya rito sa lupa, isang tsak na bagay sa langit, minamahal ko, naghihintay ang mansion mo. Purihin ang ating dakilang Diyos. So minamahal, unang Korinto, Kapitulo 4, versikulo 2, praise God. Aklat ng unang Korinto, Kapitulo 4, ang talatay 2. Bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. Amen. So makita po natin, minamahal ko, katiwala tayo ng ating dakilang Diyos sa gawain, pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Makita po natin, minamahal, oo, maraming gumaya, maraming nagsasabi nag-Ebanghelyo, ngunit hindi nila nasunod ang tunay na salita ng ating dakilang Diyos. Ang kabadalan sa kanila nasa puso lang, hindi nakikita. Pag sila'y isinama sa crowd, minamahal ko, pare-pareho sila. Ngunit sa atin, hiwalay, minamahal ko. Iba yung turo sa atin ng ating magulang sa mga Panginoon. Ito'y galing sa Biblia ng kabanalan, hindi lamang sa puso, maging sa pagbibihis. Sa katawan ng tao, minamahal ko, sa isip, salita. Bakit po natin yung minamahal? Kung gaano ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos sa atin. Kaya kinakailangan, sabi nga po, ulitin na ibalik natin, kinakailangan isang katiwalay, maging tapat, minamahal. Sapagat ang Diyos ang magdadala sa iyo. Ang Diyos ang magwa-warning kung malayo ka na. Kung hindi mo na nararamdaman ang presensya ng ating dakilang Diyos. Tandaan po natin, pag ikay dumalo sa gawain ng ating pinakamamalapan, huwag mong isipin kung anong kikitain mo mamaya. Dumito ka, lumuhod ka, magsumamo ka. Sapagat yun yung kailangan, minamahal. Ano kung makamtan mo, buong daigdig? Lalabas ka naman. Hungkag ang iyong pakiramdam. Na hindi nga tuloy mo luha. Ibig sabihin, may mali, may kulang. And then you say you are happy, you are holy? No! There is something wrong. Kaya dito itinuturo sa atin, minamahal ko, na habang nasa gawain ka ng ating dakilang Diyos, pag sumikapan mo na palugdan ng Diyos sapagkat hindi mo magagawa ito sa sarili mong bahay, sa sarili mong trabaho, minamahal, dito sa gawain ng ating dakilang Diyos, hinihintay ng pinakamamahal na Panginoon na maging tapat ka sa Kanya. Kawikaan 11:3, ating basahin yung minamahal ko. Dito po sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 11, versikulo 3. Ang pagtatapat ng matuwid ay pinapatnubayan sa kanila. Ngunit ang mga kasuwailan na mataksil ay papatay sa kanila. Sumakita po natin, minamahal. Yung katapatan mo sa ating dakilang Diyos ang bubuhay sa'yo. Pag taksil ka, sabi nga, oo, sumagana siya. Kapitbahay mo, agad na ng bahay. Palit-palit ang kosya, taon-taon, minamahal. Ngunit pagdating ng rapture, nasaan siya? Doon pa rin sa bahay niya, sapagkat hindi niya maiwan. Ikaw, kaya mong iwanan na lahat. Kaya mo natin iwanan na lahat, minamahal? Ang mahalaga sa atin, hindi ba kaligtasan lang? Amen po ba, minamahal? Sapagkat kung meron ka pang mas mahalaga, ngayon, isang tiyak na bagay, maiwan ka. Tandaan po natin, minamahal, sapagkat ang Diyos natin pinaglilingkuran ay silosong Diyos. Tandaan po natin, kung ayaw nila, ako gusto ko. Pero hindi kayo minamahal. Kung ayaw nila nakaligtasan, kung ayaw nila makinig ng Ebanghelyo, sila lang yun. Tayo, kahit na araw-araw, paulit-ulit yung bersikulo, tanggapin natin yun sapagkat yun ang kailangan mapakinggan mo. Yun ang magpapatibay na yung panampalataya. Magbibigay ng kalusugan. Sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Isipin po natin yung minamahal. Kaya nga po, ang sabi minamahal ko, may gantimpala ang katapatan. Makita po natin, minamahal ko, hindi lang yung langit na pinaglalaban natin, minamahal. Hindi lang yung buhay na wahalanggan, dito pa lamang sa lupa. Dito pa lamang sa lupa, ipapakita ng Diyos kung gaano ka kahalaga. Isipin mo, minamahal, marami nagtataas, marami kilala, marami akong ipon. Tandaan po natin, minamahal, ang Kristiyano, mas marami ang iniipon, sapagkat ang iniipon natin para sa walang hanggang buhay. Isipin po natin yung, sabi nga po, pag hindi mo ito binigyan ng kahalagan, isang tiyak na bagay, minamahal, wala ka rin halaga. Bakit minamahal? Ang tao ngayon, sa aking pagkakaalam, mahalaga ka lamang sapagkat ikaw
ay pinili ng ating dakilang Diyos. Sapagkat kung hindi ka pinili ng pinakamalapan itatapong ka rin sa impyerno. At sabi nga po, minamahal ko, walang halaga ron, minamahal. Kaya dito pa lamang sa lupa, pag sumikapan po natin yung minamahal ko, na maging mahalaga tayo, maging tapat tayo sa ating dakilang Diyos. Sabi nga po, walang papalit sa pag-ibig ng Diyos, sa kanyang pag-iingat, sa mga biyaya, kanyang pinagkakaloob, minamahal ko. Walang papalit, minamahal. Kaya sabi nga po, mapalad ang isang manampalataya na tinawag ng ating dakilang Diyos noong una pa man. Sapagkat ipinakita niya, minamahal ko, sa pamamagitan ng kanyang mga taong isinugo, minamahal kung paano ituro ang katotohanan. Sabi nga po dito sa atin, sabi nga po, there is no stone unturned. Lahat ng bato, ibinabaliktad upang makita yung tunay na paglilingkod. Makita sa puso mo kung tunay ka naglilingkod sa ating pinakamamalapanon o nais mo lang maligtas. Hindi ganon, minamahal. Kinakailangan gawin mo lahat para sa iyong kaligtasan. Kasi iba sa mga magbaba. Pagka ganun, minamahal ko, parang ugali na sa reliyon, minamahal ko. Magbabayad ako ng malaking halaga para pumunta ako sa langit. Yung palang sinabing gano'n, minamahal ko, doon na sa kailaliman. Sapagat ang kaligtasan, binayaran na natin dakilang Diyos sa krus ng Kalbaryo. Ang gagawin na isang manampalataya, gumawa lang ng tapat sa ubasan ng ating dakilang Diyos. Hebreo Kapitulo 6, ang versikulo 10, ating po basahin, praise God. Sa mga Hebreo 6 talatay 10, ganito po ang pagkasulat. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang iyong gawa at ang pag-ibig na iyong ipinakita sa kanyang pangalan na iyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. Amen. Nakita po natin, minamahal, hindi kalilimutan ng Diyos ang paggawa natin sa kanyang banal o basan. Tandaan po natin yung minamahal. Wala kang bagay na gagawin na hindi papalatian ng ating dakilang Diyos. Kaya sabi nga sa atin, nakakatuwa nga, minamahal ko yung mga, ngayon, minamahal, nung una ako, hindi ko alam yung minamahal. Ngayon, pag nagsalita, minamahal ko yung mga hilaw na Kristiyano, akala mo sila ang pupunta sa langit. Akala mo nabili na nila yung kanilang mansyon sa langit. Ngunit tandaan po natin, minamahal, ipinagtatrabaho ito. Ipinagtatrabaho. Ipinakikita sa Diyos kung sino ka sa kanyang banal na harapan. Kaya sabi nga po, hindi ba sasayang ngayong pagod? Kahit ano sabihin nila, minamahal. Kahit ano sabihin nila. Isang tiyak na bagay, ang pangako ng Diyos, ang inaasahan ng Kristiyano. Isang araw, anak, babalikan kita. Naghanda ako ng tahanan mo sa langit. Lalakad ka sa gintong kalsada. Pero makita natin, minamahal ko, yung mga mukha ng mga maiiwan. Tandaan po natin, sabi nga, pag nakita ka, minamahal, naghihintay sila ng biyaya mula sa iyo. Yun ang tanda, minamahal ko ng mga tao, maiiwan sa daigdig, minamahal. Wala silang pag-asa sa Diyos. Ang pag-asa nila, kapwa-tao. Yung mahihingan ba? Meron yung mga ganyan. Meron ganon. Meron akong alam. Kaya sabi nga, bilin, minamahal. Kung sa araw ng linggoy, dito na sila. Tandaan po natin, minamahal, tumanggi kayo. Bakit? Naging tapat ako sa Diyos. Sa'yo, magtapat ka rin para pagpalain kang katulad ko. Sabagat may mga taong ganon, minamahal. Ang tingin sa'yo, cash register. Pag nakita ka, ang gusto, katulad na servisyo ng araw, pasukahin mo nga. May ganun, minamahal. Kaya nga po, tandaan po natin yun. Pag kayo nilapitan, tanggihan nyo. Bakit? Sapagkat pag hindi ka tumanggi, kasama kanyang itatapon sa impyerno. Bakit? Ang sabi, wala tayong ibang asahan kung hindi sa tapat na Diyos. Wala tayong ibang hihingan, kundi sa pinakamalapakan ng pag ang tao humingi na sa kanyang kapwa-tao. Tandaan po natin yung minamahal. Hindi yung Kristiyano. Padalayon ng kaaway. Kaya maging maingat ko kayo, minamahal. Huwag kayo madala-dala sa magandang ngiti, sa tapik-tapik sa balikat. Hindi po, minamahal. Sabihin nyo, nagtapat ako sa Panginoon, maging tapat ka rin para pagpalain ka katulad ko. Huling bersikulo, minamahal.
Ang sabi, walang liid sa Panginoon. Lahat, alam ng ating dakilang Diyos. Lahat ng mga bagay sa daigdig nito, minamahal ko. Alam ng pinakamangalapan, kilala ka ng Diyos! Kahit magtago ka pa sa kalalim-laliman, kuweba sa buong daigdig, alam ng mala Panginoon kung nasaan ka. Kaya nga, sabi nga minamahal, ulitin ko, maging tapat ka sa Diyos at isang tsak na bagay, mas tapat ang Diyos sa'yo. Huling versikulo minamahal ko, Apokalipsis 2:19, praise God. Aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 2, ang talatay 19. Nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pag-ibig at pananampalataya at ministeryo at pagtitiis at ang inyong mahuling gawa ay higit kaysa mga una. Amen. So minamahal, ang Kristiyano kasi laging sumasagana yung gawa niya sa Panginoon. Hindi tayo nananatili, minamahal ko, dun sa, katulad sa ating pagbibigay. Hindi naniniwala, minamahal ko, natatapatan lang natin, minamahal ko ng 10%, yung 10% na pag-aari ng Diyos. Pag tumagal at naroon ka na, minamahal ko dun sa katapatan, yung sitwasyon, minamahal ko, na mas mahalaga na sa iyong kaligtasan, isang tsak na bagay, magkakalob ka sa gawain natin dakilang Diyos. At alam mo, hindi titigil ang biyaya ng Diyos sa iyo. Bakit? Nakita ng pinakamangalapan na habang ikay nagkakaloob, lalo ka nasisiyahan at ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nasisiyahan din. Sabi nga, para kay ano pa, nalalangin niya ang daigdig na ito, na hindi kanya biyayaan. Gagawin niya yun, minamahal. At magiging maligaya ka sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Sabi nga po, dahil sa iyong katapatan, isang tsak na bagay, mamahalin ka ng ating dakilang Diyos. Higit pa sa iyong inaasahan. Tumayo tayo lahat, minamahal ko. Mahanda po yung ating mga awit, minamahal. Maging tapat po tayo, minamahal. Sabi nga po, punta na tayo sa gawain ito. Naranasin niyo pagod. Meron pa tayong overnight, minamahal ko. Hakit ako, minamahal ko. Yung mga kapatiran natutulog, minamahal. Sa daan, tinatago. Pagod sila sa trabaho, ngunit dumadalo sa Si gawain. Kristo ang Bakit minamahal? laging kasama. Ayaw nilang mawala sa presensya ng ating dakilang Diyos. Mayroong kaalukutan. Isipin po natin, minamahal. Ako Mas malapit ngayon ang pagkabalik ng ating dakilang Diyos kaysa nung ay araw. kagalakan. Mas malapit na bumalik ang pinakamamalaman na kinakailangan ng isang Kristiyano. Kahit makipot May pakita mo sa Diyos na hindi ka naghihinayang sa paglilingkod. matitiis ko Nakakalimutan mo lahat ng bagay dito sa lupa. Sapagkat mas mahina maglingkod sa Diyos. titiis ng Kristiyano tutumbasan ang paghihirap ko ang puto na nagalaan sa'yo gantimpala sa katapatan mo may kaganakan sa paglalakbay Maligaya ba tayo dahil tinawag tayo ng Diyos? kahit maging Maligaya ba tayo dahil pinili tayo ng pinakamamalaman ng Panginoon? Oo, mahirap. May pagsubok, may maalala. Ngunit ikihanap ng Diyos. Tagapagmana ka ng buhay na walang hanggan. Isang araw, iiwanan mo ang daigdig nito. At sasabihin ka ng pinakamamalaman ng Panginoon. Walang kaulilim na kalaligayahan, mga minamahal. sa paglalakbay Maaaring sabihin ng mga tao, kahit tayo nangungusap po, sabihin nila kahit maliit minamahal. Ngunit alam ba nila ibig sabihin ng minamahal? Ang ilang lahat, matitiis ko nagagawa lang ng mga umalaan ng Diyos sa mga bagay.
Lugalatiin ka ng ilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal sa ating mong pagpatuloy, para sa ating mga baguhan sa araw pong ito na dumapit, tatanggap sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, napakahalaga ng kaligtasan, sapagkat ang Diyos ay naglaan ng isang araw na ipaghuhukom niya sa daigdig na ito. At ang mga taong hindi nakikilala, naglilingkod sa ating dakilang Diyos, tatanggap sila ng kapahamakan. Doon, sa nagniningas na apoy ng impyerno. Manamahal, napakahalaga ng kaligtasan. Sabi ng Biblia, ito po ang pinakamahalaga sa lahat. Kaya tanggapin niyo ang ating dakilang Diyos bilang Diyos at Hari ng inyong buhay. May apat na reglamento ang kaligtasan upang ang tao po ay makatiyak na siya po ay magmamanang kaharian ng langit at buhay na walang hanggan. Unang-una po ay ang pananampalataya. Sabi ng Hebreo Kapitulo 11, ang versikulo po ay 6, at kung walang pananampalataya ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Mahal, dapat nating maunawaan na may nag-isang Diyos sa langit na dapat sampalatayanan, paglingkuran at sambahin sa Espiritu at katotohanan, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang ibig sabihin ng pananampalataya ay paniniwala at pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. At ang pangalawang reglamento ng kaligtasan ay ang pagsisisi. Sabi ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat na nagkasala at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. Ang bunga ng kasalanan ay karamdaman. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ang nagawang pagkasala sa paningin ng ating dakilang Diyos, ito po ay dapat pagsisihan. Kinakailangan po yung maka-Diyos na pagsisisi. Anong ibig sabihin, mga minamahal? Lahat ng ating nagawang pagkasala mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito, yun po ay dapat nating talikuran at huwag na nating babalikan. Yun po ang ibig sabihin na maka-Diyos na pagsisisi. At ang ikatlong reglamento ng kaligtasan ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Sabi ng mga Gawa, Kapitulo 2, ang versikulo po ay 38, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kinakailangan po ang tao, mga minamahal, ay mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang layunin para mapatawad ang kanyang mga pagkakasala. Purihin ang ating dakilang Diyos. At ang pang-apat, mga minamahal, na reglamento ng kaligtasan ay bautismo sa Espiritu Santo. Ang Diyos na po ang gagawa. Nakita natin kanina sila, ang yung ilan ay umiiyak, sila ay lumuluha, mga minamahal, yung ilan ay nanginginig. Hindi po yung luha ng kalungkutan. Yung po ay luha ng kagalakan, tanda po sila ay nabautismuhan sa Espiritu Santo, pagkilos ng banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Sabi ng banal na kasulatan, tatanggapin ang kapangyarihan kapag dumating ang Espiritu ng Diyos sa bawat isa na sumasampalataya, naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, makamtan niyo ang bautismo sa Espiritu Santo kapag nakita ng Diyos na sincere yung ating paglilingkod. Makamtan natin, gaya ng na ating napanood, nakita kanina, na sila ay nabautismuhan sa Espiritu Santo. Kaya sa mga sandaling ito, mga minamahal, tanggapin niyo ang ating dakilang Diyos, magtaas tayo ng dalawang kamay, iyuko ang inyong mga ulo, maging ating beloved live webcast viewers. Sa mga sandaling ito, itaas niyo ang inyong dalawang kamay, iyuko ang inyong mga ulo, sanda ko na roon. At banggitin niyo ang panalangin aking sasabihin, mga minamahal. Sabihin niyo, dakila at magpagpala naming Ama sa langit, Diyos at makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihang pangalan mo aming pinakamamahal na Jesus. Mahal na Panginoon, narito po ako, isang taong makasalanan,
Lubos at labis po akong nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang pagkakasala mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras nito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa isip, sa salita, sa gawa at katotohanan. Iligtas mo po ko 10 na aking mga mahal sa buhay. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa langit. Ang lahat ng ito'y aking samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Kami na po ang manalangin para sa inyo. Hallelujah. Dakila at magpagpala namin ang masalangit, Diyos at makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Jesus. Sa dalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista, aming minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, iyong propeta, sa huling kapanahon ng ito, dakilang Diyos, maraming salamat, mahal na Panginoon. Sa mga kaluluwang tumanggap sa iyo, mahalapin sa araw pong ito, dakilang Diyos. Mahal na Panginoon, iligtas mo sila, dakilang Diyos, pagkalooban mo sila ng pagkakataon na sila'y makapaglingkod sa iyo, mahalapin hanggang sa iyo maligayang pagbabalik, mahal na Panginoon. Pagkalooban mo, mahal na Panginoon, na maganap sa kanilang buhay ang mga reglamento ng kaligtas. Mahal na Panginoon, ito'y ang aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus we pray. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, para makumpleto po yung inyong pagsagawa ng reglamento ng kaligtasan. Right after the service, mga minamahal, mayroon pong bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Huwag po kayong mag-aalala sa inyo pong mga kasutan na mabasa sapagkat mayroon po tayong magamit na baptismal robe para yung inyong mga damit ay hindi mabasa sa pag-uwi nyo, mahal. Mayroon kayong magamit na purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya sa pagkataong ito, mga kapatid, makabalik na po kayo sa inyong kinaupuan. At tayo po ituloy-tuloy na mga minamahal sa lahat po ng ating mga pangailangan. At ang buong pagkakataon po ay akin na pong ibinabalik sa ating beloved ordained preacher, Fred Ignacio. God bless you po, Brother Rodel. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Tayo ngayon, minamahal ko, tutungo doon sa paghiling natin sa ating dakilang Diyos na ating pangangailangan. At sabi nga ba lingkod, kung kayo po ay panatag na sa inyong buhay, manalangin kayo na ang ating dakilang Diyos ay magdala ng mga kaluluwa sa panalagawain ito sapagkat alam ko minamahal ko ang totoong Kristiyano, hindi po siya masaya na may maiiwan. Kaya sa atin, hilingin natin yung kalakasan ng ating panampalataya. Katulad ng ating po na paksain kanina, pagtatapat, minamahal. Kinakailangan sa Kristiyano maging matapat. At kung anumang bagay na hilingin mo sa ating dakilang Diyos, hingin mo ito ng may pananampalataya. Sapagkat tandaan po natin, minamahal ko, ang katugunan ng ating panalangin ay ibinibigay ng Diyos. Bakit, minamahal? Sapagkat tayo anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa ito, tayo po'y dumulog sa turbiyahin ng ating dakilang Diyos, magsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Opo, dakila namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, pinakamamahal na Panginoon, sa pangunot panalangin po ng aming minamahal, iginagagal ng Pastor Evangelista Willy Estrada Almeida, narito kami sa iyong banal harapan, nagpapakumbaba, nagsusumamo sa iyo kung may nasumpungan sa lahat po ng aming pagkukulang. Pagsalansang sa iyong kautusan sa isip, salita, sa patawarin mo kami. Kaya po'y labis na nagsisisi, pinkamamahal na Panginoon. At dalangin po namin Diyos ang kalakasan, kalusugan, pag-iingat, pagpapala, mahabang buhay sa aming minamahal, ginagalang ng Pastor Evangelista Willy Estrada Almeida, yung banal na propeta. The beloved children-in-law, grandchildren, and great-grandchildren, sa lahat po ng mga aral, lahat po ng magagawa, lahat po ng minalakapatiran po namin sa buong daigdig, mag-isahin po mga webcast viewers, bigyan mo sa pagkakataon makapaglingkod sa iyo, magpakita ka po ng himala sa kanila. Sa sandaling ito, nagsusumamo kasi alam po namin na Diyos, hindi po maiksi yung kamay, hindi mo may pagkaloob ang pangailangan ng bawat isa, at hindi po malayo yung pandinig na hindi mo mapakinggan ng hinaing manat. At sa iyo makapangyarihang pangalan namin sinasaway ang demonyo ng karamdaman, demons of sickness and disease, demons of hindrances, demons of unbelief and doubts, demonyo ng kahirapan, demonyo ng panampalataya, cast out, cast out, cast out. We bind the power of Satan. Be healed right now. Be blessed in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Kung natin dakilan Diyos, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon.
Ang kinini natin minamahal ko, tugon natin panalangin. Sapagkat tayo hindi nanalangin, minamahal ko sa bato, simento at kahoy. Tayo nanalangin sa Diyos na hindi nakikita, ngunit makapangyarihan. Kaya po minamahal, lumundag tayo na tatlong beses, kasabay ng pagsigaw na Hallelujah, praise the Lord. At the top of our voice, papurihan natin dakilang Diyos. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Palakpakan natin dakilang Diyos. Maraming salamat sa ating pinakamamala Panginoon. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Praise God. At tayo minamahal ko dadako sa ating pong announcement. Beloved Brother Bobby Asirios. Praise God. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Minsan na pa pong bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating buhay na Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, dearest Jesus. At God bless you po sa ating beloved Brother Fred Ignacio, Ordained Preacher, beloved Brother Fred Ignacio. At para po sa pagpapatuloy, para po sa ating mga announcement, makinig po tayo ng mainam. Tayo po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Tayo po ay nabibigyan po ng pagkakataon, makapagsagawa po ng ating mga pinagpalang live webcast. At para po sa ating schedule po ng ating mga banal na gawain sa pamamagitan po ng ating live webcast. Ngayon po, araw po ng Miyerkules, isinagawa ang ating midweek service. Nagsimula po tayo kaninang alas 12 po ng tanghali at matatapos ng ganitong oras hanggang alas 4 po ng hapon. At ang ating pong Friday service, ulitin ko lamang po, wala pa po tayong overnight prayer meeting, kaya po nananatiling alas 12 po ng tanghali at matatapos ng alas 4, alas 5 po ng hapon ng ating Friday service. Ang ating naman pong Sunday General Worship, nagsisimula po tayo ng alas 10 ng umaga at natatapos po ng bandang alas 4 o alas 5 po ng hapon. Amen. Praise the Lord. Lahat po yan ay matutunghayan, masusubaybayan po ang ating mga pinagpalang live webcast sa ating mga pinagpalang social media accounts. Unahin ko po ang ating Facebook account, JMCIM May Kawayan Bulacan. JMCIM May Kawayan Bulacan at simultaneously napapanood din po tayo ng live sa YouTube, JMCIM May Kawayan. Amen. Praise the Lord. Tayo po ay napapanood sa telebisyon. Tuwing Sabado po tayo may ere sa PTV Channel 4, alas 10:30 po ng gabi at natatapos po ng alas 12 ng madaling araw. Araw-araw naman din po tayong napapakinggan sa mundo ng radyo. Mula Lunes hanggang Sabado tayo po ay napapakinggan sa DZME 1530 kHz ang ating programang The Jesus Miracle Hour. Ito po ay nagsisimula ng alas 11 po ng gabi at natatapos ng alas 12 ng madaling araw. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At dito po natatapos ang ating pinagpalang live webcast sa araw po ng Miyerkules. Para po sa ating closing prayer, binibigay ko na po ang buong pagkakataon sa ating beloved Brother Noel para po sa pananalangin po para sa pagsatapos. Amen. God bless you, ating beloved. Bobby Serious, mahal tayo magpasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Opo, dakilang Diyos, Ama Manal, siyempre, alam mo ang pinakamahal na Panginoon. Sa pangungunat na laan namin, minamahal at ginagala, Evangelista, Misara, Mina, dakilang Diyos. Maraming salamat, mala po na sa paglagis mo sa bawat yugto ng banal na gawain. Mala po na yung linangisan, mala Panginoon. Maraming salamat, mala Panginoon, sa magandang panahon na pinagkaloob mo, mahal na Panginoon, sa araw na ito, dakilang Diyos. Maraming salamat, mala Panginoon, sa papuring awitin na hinatid ng mga awit, dakilang Diyos. Magmula sa papuri Joyful Song Solim, so mahal po nun. Maraming salamat mahal po nun sa mga himala mo mahal po nun sa nagpahayag patutuo na kila Diyos. Maraming salamat mahal po nun sa mga awitin ng beloved choir mahal po nun. Maging sa pagpapaliwanag sa pagbibigay na kila Diyos ng susi ng pagpapala mahal po nun. Na kila Diyos, maraming salamat mahal po nun sa ipalasita na dinara ng mga aral sa hapon ito na kila Diyos. Naging karagdagan namin mahal po nun sa paglilikod namin sa iyo mahal po nun. Maraming salamat mahal po nun, higit sa lahat ang imatabi sa presensya. Mahal po nun na kailanman mo hindi nagkakait sa bawat isa sa amin mahal po nun. Maraming salamat na kila Diyos sa iyong kabutihan, iyong kanakilaan. Dalangin namin siya, mahal po nun, sa pag-uwi namin sa kayatahanan. Iyong kami samahan, mahal po nun, lukumin mo na iyong kapangyarihan nagmumula sa iyo, mahal po nun. Pagkaingatan mo ang bawat isa sa amin, mahal po nun. Ito ang sawat na langin namin sa iyo. Kumarin pangalan mo, aming pinakamahal po nun. Praise the Lord, glory to God.